Nais kong magpasalamat ng buong puso sa lahat ng ating mga subscribers. Ang inyong walang sawang suporta, bawat subaybay at bawat komento ang nagbibigay buhay at inspirasyon sa bawat kabanata ng kwentong ito. Kayo ang dahilan kung bakit patuloy nating binubuksan ang pinto para sa mga lihim na pagtatagpo ni Paulo at Dakila. Sana ay manatili kayo hanggang sa huling pahina ng kanilang kwento. Ang kwentong ito ay nagsimula sa isang gabing puno ng pagnanasa. Isang pagkakamaling akala ni Paulo ay maaari niyang ibaon sa limot. Ngunit paano kung ang taong iyon ay ang mismong anak ng kanyang boss? At paano kung ang kadakilaang natikman niya ay maging simula ng isang laro ng kapangyarihan, takot at pag-ibig? Sundan natin ang paglalakbay ni Paulo at Dakila sa loob ng Castañeda Marketing Firm, kung saan ang bawat sulyap sa elevator at bawat overtime sa opisina ay may dalang panganib at tamis. Ang ingay ng paligid ay tila isang malabong ugong na lang sa pandinig ni Paulo. Nakaupo siya sa gilid ng bar sa isang sikat na lounge sa Makati. Hawak ang pang-apat na baso ng whiskey. Pagod na ang kanyang katawan mula sa 10 oras na overtime sa Castañeda Marketing Firm. Pero hindi siya pinayagan ng mga katrabaho na umuwi nang hindi sumasama sa kanilang Friday night out. Masyado kang seryoso sa buhay, Pao? Biro ni Mark, sabay tapik sa kanyang balikat. Minsan lang tayo maging bata, enjoy mo naman ang view. Inilibot ni Paulo ang kanyang paningin. Wala siyang balak mag-enjoy hanggang sa mahagip ng mga mata niya ang isang lalaki sa kabilang dulo ng bar. Nakasuot ito ng itim na leather jacket at may aurang tila nangaakit. Ilang minuto lang ang lumipas. Naramdaman na ni Paulo ang presensya nito sa kanyang tabi. Ako si Dakila, pakilala ng lalaki, sabay lahad ng kamay. Biglang nabulunok si Mark sa iniinom niyang cocktail at malakas na humalakhak. Dakila? Seryoso? Hoy tol, sa ganda ng tindig mo at sa pangalan mong yan, baka pati yung sandata mo ay Dakila rin. Baka parang Hungarian sausage yan sa laki at taba ah. Namula si Paulo sa sobrang hiya. Mark, manahimik ka nga. Pero imbes na magalit, ngumiti lang ng nakakaloko si Dakila kay Paulo. Gusto mo bang malaman kung tama ang kaibigan mo? Sa loob ng madilim na silid sa hotel, mabilis na uminit ang paligid. Hindi na nagpaligoy-ligoy si Dakila. Sa isang mabilis at dominanteng galaw, isinubsob ni Dakila ang mukha ni Paulo sa pagitan ng kanyang mga hita. Walang nagawa si Paulo kundi tanggapin ang hamon. Nang tuluyang bumaba ang suot ni Dakila, tumambad sa kanya ang dakilang sandata na kanina lang ay pinagtatawanan ni Mark. Ngunit wala nang nakakatawa rito ngayon. Ito ay matigas, namumula at tila may sariling buhay na pumipintig sa harap ng kanyang mga mata. Oh my God! Bulong ni Paulo, sabay ang isang malalim na paglunok na narinig naman ni Dakila. Sumagot naman si Dakila. So, kaya mo ba? Kanina lang tinatawanan niyo ako sa bar. Tignan natin ngayon, Paulo. Dahan-dahang ibinuka ni Paulo ang kanyang bibig para tanggapin ang dambuhalang Hungarian sausage na iyon. Sa bawat paglabas-pasok ni Dakila, naramdaman ni Paulo ang hirap. Nabibilawkan siya sa tindi ng laki at lalim ng bawat tulak. Ang kanyang lalamunan ay tila sumisikip at ang kanyang mga mata ay nagsisimulang magtubig dahil sa laki ng kanyang sinusubuan. Ngunit sa kabila ng hirap, nahanap ni Paulo ang kanyang ritmo. Kinaya niya ang bigat at laki niyon. Hinahayaang punuin ng pagkalalaki ni Dakila ang bawat sulok ng kanyang bibig. Ang tanging naririnig sa silid ay ang mabibigat na ungol ni Dakila, mga ungol ng purong sarap at dominasyon. Habang abala ang kanyang bibig sa pag-aaruga sa sandata ni Dakila, hindi rin nagpahuli ang mga kamay ni Paulo.
Sinimulan niyang laruin ang sariling pagkalalaki, sumasabay sa bawat pintig at galaw ni Dakila. Ang init ng kanyang sariling haplos at ang lasa ng kadakilaan ni Dakila ay naghalo sa isang nakakalunod na sensasyon. What the? Ito na lamang kang nasabi ni Dakila sa sarap na kanyang nararamdaman. Sa huling matinding pintig ng kanyang sandata, hindi na napigilan ni Dakila ang pagsabog. Sa gitna ng mabigat na ungol at pag-igting ng bawat kalamnan, lumabas na ang lahat ng iniipon niyang pagnanasa ni Dakila. Wala nang nagawa si Paulo kundi tanggapin ang naiipong tamis na ibinagsak ni Dakila sa tanya. Nilunok niya ang bawat bugso ng init at tamis na iyon. Tila ito ang huling pagkakataon na makakatikim siya ng ganitong uri ng kadakilaan. Tila isang karera ang naganap at sa dulo, kapwa silang hapo ngunit busog sa sarap na hihigit pa sa isang gabi lang. Masakit ang ulo at tila binabarena ang bungo ni Paulo nang magising siya kinabukasan. Ang sikat ng araw na tumatagos sa kurtina ng hotel room ay tila nanunukso sa kanyang kalagayan. Pagmulat ng kanyang mga mata, ang unang bumungad sa kanya ay ang amoy ng pabango na hindi sa kanya. Isang halo ng musk at sandalwood na ngayon nakakapit na sa kanyang balat. Kinapa niya ang kabilang panig ng kama. Malamig na. Wala na si Dakila. Bumangon si Paulo. Ramdam ang kirot sa kanyang katawan, lalo na sa kanyang panga at lalamunan. Isang paalala ng kadakilaang tinanggap niya kagabi. Napatingin siya sa bedside table at nakakita ng isang pirasong papel. "Salamat sa masarap na gabi. Tumawag ka." Gago. Bulong ni Paulo sa sarili habang nilulukot ang papel. Para sa kanya, isang pagkakamali ang lahat. Isang malaking professional lapse. Kailangan niyang kalimutan ng lalaking iyon. Nagmamadaling pumasok si Paulo sa Castañeda Marketing Firm. Pawis na pawis siya at bahagyang hinihingal nang makarating sa kanyang cubicle. "Uy, Pao, buhay ka pa pala," bungad ni Mark, ang katrabaho niyang walang preno ang bibig. "Ano, kumista ang Hungarian sausage? Mukhang hindi ka nakatulog, ha?" "Tumigil ka nga, Mark," pagtataray ni Paulo. Pilit na itinatago ang paninginig ng kanyang mga kamay. Eksaktong 9:00 nang magpatawag ng emergency meeting ang kanilang CEO na si Mr. Castañeda. Pagpasok ni Paulo sa conference room, seryoso ang lahat. Bumukas ang pinto at pumasok ang isang lalaking naka-gray suit. Maayos ang buhok, matikas ang tindig at may napaka-professional na aura na tila hindi marunong gumawa ng malaswa. "Good morning, everyone," panimula ni Mr. Castañeda. "I want to introduce our new Vice President of Operations. Meet my son, Dakila Victorino Castañeda." Ang pagbanggit sa buong pangalan nito ay tila isang malakas na sampal kay Paulo. Ang Dakila Victorino na nasa harap niya ngayon ay ang lalaking isinubsob ang kanyang mukha sa pagitan ng mga hita nito kagabi. Ang dambuhalang sausage na pinag-uusapan nila ni Mark ay pag-aari pala ng tagapagmana ng kumpanya. Biglang uminit ang mukha ni Paulo. Namula siya hanggang sa dulo ng kanyang mga tenga. Hindi siya makahinga sa tindi ng hiya. "Excuse me, sir, CR lang po." Pautal-utal na paalam ni Paulo habang nakatungo. Hindi na niya hinintay ang sagot ng CEO at mabilis na lumabas. Sa loob ng banyo, isinubsob ni Paulo ang kanyang mukha sa lababo at bunuksan ng gripo. "Hiyang-hiya ako. Anong gagawin ko? Putya, anak siya ng boss ko." Ana siya sa sarili habang hinihingal. Sinubukan niyang kalimutan ang imahe ng pumipintig na sandata ni Dakila Victorino, pero tila nakaukit na ito sa utak niya. Pagbalik niya sa meeting, tila tapos na ang anunsyo. "Paulo, maupo ka," sabi ni Mr. Castañeda. "I've decided, effective immediately, you are transferred to the office of the Vice President. You will be Dakila's Executive Assistant." "Sir, baka hindi po ako ang tamang tao," pag-angal ni Paulo pero pinutol siya ng CEO. "It's final."
Pagkatapos ng meeting, dumiretso si Paulo sa opisina ng VP para ihanda ang kanyang bagong desk. Naninginig pa rin ang kanyang mga kamay habang nilalapag ang kanyang mga gamit. Maya-maya pa, bumukas ang pinto at pumasok ang bagong boss. Caught off guard si Paulo. Napatayo siyang tuwid, tila isang sundalong nahuli sa akto. "Oh, look who's here!" Nakakalokong bungad ni Dakila Victorino habang tinitignan si Paulo mula ulo hanggang paa. Huminga ng malalim si Paulo, pilit na pinapatigas ang kanyang loob. "Sir Castañeda, tungkol po sa nangyari. Kung anuman ang nangyari sa gabing iyon ay isang bagay na dapat na nating kalimutan. It was a mistake. Let's keep this strictly professional." Hindi sumagot ng formal si Dakila. Sa halip, dahan-dahan itong lumapit sa kanya, sapat na para maamoy ni Paulo ang pamilyar na pabango nito. Ngumiti lang si Dakila Victorino, isang ngiting puno ng lihim at tila may binabalak na hindi maganda para sa karyera at puso ni Paulo. "Kalimutan?" bulong ni Dakila. "Titingnan natin kung kaya mo." Ang opisina ni Dakila Victorino Castaneda ay malawak, malamig at amoy tagumpay. Pero para kay Paulo, tila isa itong kulungan na walang bintana. Nakatayo siya sa harap ng malaking mahagani desk, hawak ang kanyang tablet, habang si Dakila ay nakasandal sa kanyang executive chair at tinititigan siya. Hindi bilang isang empleyado, kundi bilang isang huling alaala ng nakaraang gabi. "So, Paulo," panimula ni Dakila, nilalaro ang isang mamahaling ballpen sa kanyang mga daliri. "Dahil ikaw ang executive assistant ko, inaasahan kong alam mo ang lahat ng kailangan ko bago ko pa man ito hingin." Opo, Sir Castaneda, nakasync na ko ang calendar niyo sa tablet ko." Pilit na formal na sagot ni Paulo, kahit na ang totoo ay gusto na niyang lumubog sa kinatatayuan. Tumayo si Dakila at dahan-dahang lumakad paikot sa mesa. Huminto ito sa likuran ni Paulo. Nararamdaman ni Paulo ang init na nagmumula sa katawan nito, ang parehong init na bumalot sa kanya sa hotel room. "Calendar? Hindi lang yan ang kailangan ko," bulong ni Dakila sa malapit sa tenga ni Paulo. "Kailangan ko rin ng personal coordination. Halimbawa, ang kurbata ko, hindi ko masyadong makuha ang ayos." Napaharap si Paulo sa kanya. "Sir, may mga tutorials naman po sa..." "Gawin mo," putulin ni Dakila, isang utos na hindi pwedeng baliin. Naninginig ang mga kamay ni Paulo habang inuunat ang mga braso para ayusin ang kurbata ni Dakila. Sobrang lapit nila sa isa't isa. Naamoy niya ang pamilyar na hininga ni Dakila at hindi niya mapigilang mapatingin sa dibdib nito na bakas ang hubog sa ilalim ng polo. "Narinig ko ang usapan niyo ng kaibigan mo sa cubicle kanina," biglang sabi ni Dakila habang nakatitig sa mga mata ni Paulo. Tila tumigil ang pagtibok ng puso ni Paulo. "Po? Something about a Hungarian sausage?" Isang mapanuksong ngisi ang gumuhit sa mga labi ni Dakila. "Seryoso ba yun, Paulo? Iyon ba ang tawag niyo sa akin?" Namula ng husto si Paulo. Halos maging kulay kamatis ang kanyang mukha sa tindi ng hiya. Hindi po. Si Mark lang po yun, sir. Biro lang po yun." "Biro?" Hinawakan ni Dakila ang kamay ni Paulo na nasa kurbata niya at dahan-dahang ibinaba ito patungo sa kanyang baywang. "Sir, please, nasa opisina tayo." Pagsusumamo ni Paulo, bagamat ramdam niya ang muling pagpintig ng dakilang sandata ni Dakila sa malapit sa kanyang hita. Tila may sariling buhay ito na pilit kumakawala sa ilalim ng slacks nito. Isang tawag mula sa intercom ang bumasag sa tensyon, si Mr. Castaneda, ang CEO. "Dakila, bring your assistant to my office. We need to discuss the budget for the new project." Boses ng matanda mula sa speaker. Mabilis na lumayo si Paulo, hinihingal at pilit na inaayos ang kanyang sariling suot. "Kailangan na nating pumunta, sir." Inayos ni Dakila ang kanyang coat, bakas ang pagkainis sa mukha dahil sa istorbo. Sabay silang lumabas ng opisina at naglakad sa kahabaan ng hallway patungo sa executive wing.
Habang naglalakad, hindi maiwasang mapatingin ni Paulo sa ibaba. Nasa tabi niya si Dakila at sa bawat hakbang nito, ang nipis ng suot nitong designer slacks ay tila walang itinatago. Ang umbok sa pagitan ng mga hita ni Dakila ay kitang-kita, isang matigas at malaking bakas na tila nanunukso sa kanyang paningin. Gifted sa isip-isip ni Paulo. Hindi maipagkakaila na pinagpala talaga ang lalaking ito, ngunit kasabay ng panghanghanga ay ang isang katanungang biglang sumulpot sa kanyang isip. Ilan na kaya ang nagdaan sa buhay ng bagong boss na ito? Ilan na ang nakatikim ng kadakilaang natanggap ko nakaraang gabi? Nakaramdam si Paulo ng kakaibang kurot sa kanyang dibdib, isang bagay na pilit niyang isinasantabi dahil alam niyang sa huli, empleyado lang siya at si Dakila ang tagapagmana ng kumpanya. Huwag kang masyadong tumitig, Paulo. Bulong ni Dakila habang patuloy sa paglalakad, hindi man lang nililingon ng kanyang assistant. Baka matunaw yan, mahirapan kang magtrabaho mamaya. Lalong namula si Paulo at mabilis na iwiwas ang tingin. Saktong pagdating nila sa tapat ng pinto ng CEO, kumaripas ng takbo ang assistant para mapagtakpan ang hiyang nararamdaman. Diretso lamang na naglakad si Dakila, confident looking na nagtungo sa opisina ng kanyang amang CEO. Ang opisina ni Mr. Castaneda ay parang isang museo ng kapangyarihan. Amoy lumang kahoy, mamahaling leather at seryosong usapin. Huminga ng malalim si Paulo bago pumasok, pilit na inaayos ang kanyang salamin at ang hawak na tablet. Sa likuran niya, nararamdaman niya ang presensya ni Dakila Victorino, kampante, mapang-asar, at pila nag-e-enjoy sa bawat segundong hirap si Paulo. Maupo kayo, bungad ni Mr. Castaneda nang hindi man lang nag-aangat ng tingin mula sa mga papeles. Umupo si Paulo sa isa sa mga leather chairs sa harap ng malawak na mesa ng CEO. Agad namang tumabi sa kanya si Dakila. Dahil sa lapit nito, ramdam ni Paulo ang init ng braso ni Dakila na bahagyan dumidikit sa kanya. So, Dakila, panimula ng matanda, sa wakas ay tumingin na ito sa anak. I've reviewed your initial proposal for the South Project. It's ambitious, pero kailangan nating pag-usapan ang budget allocations. Paulo, record every detail. Opo sir, sagot ni Paulo. Binuksan niya ang kanyang tablet at nagsimulang mag-type, pilit na itinuon ang atensyon sa screen. Nagsimulang magsalita si Dakila tungkol sa logistics at marketing strategies. Ang boses nito ay formal at puno ng otoridad. Sa pakikinig ni Paulo, tila ibang tao ang nasa tabi niya. Isang matalinong ehekutibo na malayo sa lalaking isinubsob ang mukha niya sa pagitan ng mga hita nito kagabi. Ngunit habang seryosong nagpapaliwanag si Dakila tungkol sa revenue projections, naramdaman ni Paulo ang isang bagay na dumampi sa kanyang tuhod sa ilalim ng mesa. Isang sapatos, ang sapatos ni Dakila. Dahan-dahang nilaro ng dulo ng sapatos ni Dakila ang binti ni Paulo, paakyat pababa, hanggang sa marating nito ang kanyang hita. Napaigtad si Paulo pero agad ding nanigas sa kinauupuan. Paulo, are you okay? You missed the last figure. Tanong ni Mr. Castaneda, nakakunot ang noo. Sorry po sir, 15% po ba yon? Pautal-utal na sagot ni Paulo habang nararamdaman ang pagpisil ng kamay ni Dakila sa kanyang hita sa ilalim ng mesa. Hindi ito nakikita ng CEO dahil sa kapal ng mahogany desk. Yes, pay attention, mariing sabi ng matanda. Pinagpawisan ng malapot si Paulo. Sa itaas ng mesa, seryosong nakikipagdebate si Dakila sa kanyang ama, pero sa ilalim
Ang kamay ni Dakila ay mapangahas na gumagapang paitaas. Hinahanap nito ang gitna ng mga hita ni Paulo. Naalala niyang kanina sa hallway ang umbok sa slacks ni Dakila, ang Hungarian sausage na tila may sariling buhay. Ngayon, ang kamay na nagmamay-ari niyon ay pilit siyang binubuhay sa gitna ng isang seryosong meeting. And regarding the marketing collateral, patuloy si Dakila, ang boses ay kalmado pa rin habang ang kanyang mga daliri ay nagsimulang himasin ang zipper ni Paulo. Halos mabitawan ni Paulo ang tablet. Napakagat-labi siya para pigilan ang anumang tunog na gustong kumawala sa lalamunan niya. Tumingin siya kay Dakila, nagmamakaawa ang mga mata na tumigil na ito, pero ang tanging isinagot ni Dakila ay isang mabilis na kindat na hindi napansin ng CEO. "I think we're done here for today," sabi ni Mr. Castaneda sabay tao. "Paulo, email me the minutes of this meeting within the hour." "Yes, sir," mabilis na sagot ni Paulo, halos tumalon patayo para lang makalayo sa kamay ni Dakila. Habang naglalakad sila palabas ng opisina, lumingon si Dakila kay Paulo na ngayon ay halata pa ring nanginginig. "Magaling kang mag-multitask, Paulo," bulong ni Dakila Victorino nang makalabas na sila ng pinto. "Pero sa susunod, siguraduhin mong hindi ka masyadong halata. Baka isipin ni Papa may sakit ka." "Hayop ka," mahinang mura ni Paulo. Hiyang-hiya at sabay nang nanggigigil. "I prefer Dakila, Paulo," ngisi ng boss niya bago ito naglakab palayo pabalik sa sariling opisina. "See you in my office in 5 minutes. We need to discuss other allocations." Nang maiwan si Paulo sa tahimik na hallway, doon lamang siya nakahinga ng malalim. Pero kasabay ng pagluwag ng kanyang dibdib ay ang pagkapit ng isang matinding sensasyon sa kanyang katawan. Tumingin siya sa ibaba at halos mapasapo sa sariling noo. Taksil ang kanyang sariling katawan. Sa kabila ng galit at hiya nararamdaman niya, sumagot ang kanyang sistema sa mapangahas na atake ni Dakila. Ramdam niya ang pagkagalit at paninigas ng kanyang sariling sandata sa loob ng kanyang slacks. Pumipintig ito, tila nagrereklamo at hinahanap ng kaparehong init na ibinigay ni Dakila sa kanya kagabi. "Bakit ngayon pa?" bulong niya sa sarili habang pilit na inaayos ang kanyang polo para takpan ang halatang umbok. Ang pang-aasar ni Dakila ay hindi lang nagpakaba sa kanya. Nagising ito ng pagnanasang pilit niyang ibinabaon sa limot. Ngayon, kailangan niyang humarap muli sa dakilang iyon loob ng 5 minuto habang ang sarili niyang sandata ay tila handang-handa ring sumabak sa gyera. 5 minuto. Iyon lang ang ibinigay na palugit ni Dakila Victorino Castaneda. Pero para kay Paulo, tila bawat segundo ay isang hakbang patungo sa sarili niyang apahamakan. Habang naglalakad pabalik sa opisina ng VP, pilit niyang hinahabaan ang suot na polo at inaayos ang pagkakahawak sa kanyang tablet. Sinusubukang itago ang pagkagalit ng sariling katawan na tila ayaw pa ring kumalma. Pagdating niya sa harap ng pinto, huminga siya ng malalim. Binuksan niya ito at pumasok. Laking gulat niya nang marinig ang tunog ng paglak ng pinto sa kanyang likuran. Si Dakila ay nakasandal sa kanyang mesa. Wala na ang suot nitong gray suit jacket. Nakatupi ang manggas ng puting polo nito hanggang siko, dahilan para lalong bumakad ang mga ugat sa matitikas nitong braso. "You're late by 30 seconds, Paulo." Malamig pero mapanuksong bungad ni Dakila. "Sorry po, sir. Inayos ko lang po yung minutes para sa email ni Mr. Castaneda." Pautal-utal na sagot ni Paulo, hindi makatingin ng diretso sa boss. Dahan-dahang lumapit si Dakila sa kanya. Tumigil si Dakila sa harap niya,
Sapat na para maramdaman ni Paulo ang pamilyar na init at ang amoy ng sandalwood na tila nanunuot sa kanyang sistema. Hindi ba't sabi ko sa meeting kailangan nating pag-usapan ang other allocations? Hinawakan ni Dakila ang baba ni Paulo at pilit itong itinangala. Look at that. Galit na galit. Bulong ni Dakila habang nakatingin sa umbok sa slacks ni Paulo. Ngunit bago pa man makakilos si Dakila, isang kakaibang tapang ang sumapi kay Paulo. Sa halip na magpaubaya, hinawakan niya ang mga braso ni Dakila at puwersahang tumayo ng diretsyo. Sa isang mabilis na galaw, itinulak niya ang Vice President patungo sa gilid at siya ang tahasang umupo sa malaki at malambot na executive chair ni Dakila. Ngayon, Sir Castañeda, simula ni Paulo, ang boses ay puno ng otoridad na hindi niya akalaing taglay niya. Gusto mong pag-usapan ng allocations? Sige, maupo ka. Sa baba. Isang mapanghamong ngiti ang sumilay sa mga labi ni Dakila. Tila naaalib ito sa biglang pagpalit ng kanilang pwesto. Nang walang pag-aalinlangan, lumuhod si Dakila at dahan-dahang gumapang pailalim ng kanyang malaking mahogany desk sa pagitan ng mga hita ni Paulo. Napaigtad si Paulo nang maramdaman ang malamig na mga kamay ni Dakila na humahawak sa kanyang baywang. Ibinaba ni Paulo ang kanyang slacks hanggang tuhod, tuluyang inilalantad ang kanyang sarili habang pinapanood ang kanyang boss mula sa itaas. Nang mailabas ni Dakila ang pagkalalaki ni Paulo, narinig niya ang isang malalim na buntong hininga mula sa ilalim ng lamesa. Well, Paulo. Bulong ni Dakila mula sa kadiliman ng ilalim ng lamesa. Inaasahan kong maliit ito kumpara sa akin, pero mukhang nagkamali ako. Bagaman hindi kasing dambuhala ng Hungarian sausage ko, hindi maipagkakailang may laban din ang sandata mo pagdating sa laki at taba. Tunay na nakakamangha. Nagsimulang gumalaw si Dakila. Linamutak nito ang galit na sandata ni Paulo, isang agresibo ngunit masarap na haplos na tila kabisadong-kabisado niyang bawat sensitibong bahagi nito. Magaling si Dakila. Sa bawat laro ng kanyang mga daliri at dila, halatang hindi ito ang unang pagkakataon na ginawa niya ang ganitong uri ng lingkod. Tinitignan ni Dakila si Paulo mula sa ilalim ng lamesa habang ginagawa ang nais ng kanyang assistant. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Ang mapanghamong ngiti ni Dakila at ang nanlalabong paningin ni Paulo dahil sa sarap. Sa bawat pagbilis ng galaw ni Dakila, unti-unting nanigas ang katawan ni Paulo hanggang sa naramdaman ni Dakila ang pagragasa ng init na tagal nang naipon ni Paulo. Doon napagtanto ni Dakila na sa likod ng pagiging seryosong assistant ni Paulo, natagpuan niya ang kanyang katapat. Sa laro ng pagnanasa, mukhang nakatagpo na ang Hungarian sausage ng isang kalaban na hihigit pa sa inaasahan niya. Ang amoy ng sandalwood at ang tila na iwang init sa hangin ay nagsilbing saksi sa nangyari sa ilalim ng lamesa. Mabilis na inayos ni Paulo ang kanyang suot. Nanginginig pa rin ang mga daliri habang isinasara ang kanyang zipper at isinusuksok ang polo sa loob ng slacks. Sa kabila ng sarap na nadama, hindi pa rin maalis sa kanyang isip ang panganib ng kanyang ginawa. Pinaupo niya sa sahig ang anak ng kanyang boss. Pinagsilbihan siya ng tagapagmana ng Castañeda marketing firm. Dahan-dahang lumabas si Dakila Victorino mula sa ilalim ng desk. Hindi tulad ni Paulo na tila balisa, si Dakila ay mukhang masigla at may mapanuksong ngiti sa mga labi. Kumuha ito ng tissue mula sa kanyang mesa, pinunasan ng gilid ng labi at tumayo ng buong kisig. Hindi ko akalain na may itinatago ka palang wild side, Paulo, wika ni Dakila habang inaayos ang kanyang kurbata sa harap ng salamin. You took control. I like that. Sir, kailangan na nating bumalik sa trabaho. Pilit na formal na sabi ni Paulo, umiiwas ng tingin. Ang budget proposal ni Mr. Castañeda, kailangan ko pang tapusin yun. Lumapit si Dakila sa kanya at hinawakan siya sa balikat. Relax, walang makakaalam.
Pero huwag mong isipin na dahil pinagbigyan kita ngayon ay ikaw na ang palaging masusunod. I still have my Hungarian sausage to remind you who's the bigger boss here. Napalunok si Paulo. Ang hirit ni Dakila ay tila isang malambot na banta na puno ng pagnanasa. Bago pa man siya makasagot, may kumatok ng malakas sa pinto. "Pao! Tol! Nasaan ka? Bakit nakalock to?" Boses iyon ni Mark. Nanigas sa kinatatayuan si Paulo. Mabilis niyang tinignan ng sarili sa salamin para siguraduhing walang gulo sa kanyang hitsura. Si Dakila naman ay kampanting naglakad patungo sa pinto at binuksan ito. "Is there a problem, Mark?" Tanong ni Dakila sa isang malamig at autoritaryong boses. Nagulat si Mark nang bumungad sa kanya ang Vice President. Sir Castañeda, sorry po, akala ko po kasi wala kayo. Hinahanap ko lang po si Paulo para sa lunch." "Paulo is busy with my personal assignments," sagot ni Dakila. Binibigyang diin ang salitang personal. "Next time, knock properly. This is an executive office, not a cafeteria." "Sorry po, sir. Sige po." Mabilis na kumaripas ng takbo si Mark, pero bago ito tuluyang lumayo, sumilip muna ito kay Paulo na nasa likuran ni Dakila. Ang mapanuring tingin ni Mark ay nagsasabing may napansin itong kakaiba, ang pamumula ng mukha ni Paulo at ang bahagyang gulo ng buhok nito. Nang sumara ang pinto, hinarap ni Paulo si Dakila. "Masyado kayong halata, sir. Baka makahalata si Mark at kapag nakarating ito sa papa nyo." "Hayaan mo siya," putol ni Dakila. "Let them talk. Ang mahalaga, alam nating dalawa kung ano ang totoo." Lumapit muli si Dakila, sapat na para maramdaman ni Paulo ang presensya nito. "Masarap ka palang maging boss, Paulo. Pero sa susunod, sa kondo ko naman tayo. Doon, walang kakatok. At doon, ipapakita ko sa iyo kung bakit Dakila ang ipinangalan sa akin." Naiwang tulala si Paulo habang nagilalakad si Dakila patungo sa bintana. Tinitignan ng tanawin ng Makati. Alam ni Paulo na ang maselang balanse ng kanilang ugnayan ay unti-unti nang bumibigay sa pagitan ng trabaho, ng CEO at ng dambuhalang pagnanasa ni Dakila Victorino Castañeda. Hindi niya alam kung hanggang kailan siya makakatayo ng matuwid. 5:00 ng hapon, oras na ng labasan sa Castañeda Marketing Firm. Pero para kay Paulo, ang pag-uwi ay tila isang malayong pangarap habang bitbit ang mabibigat na papeles na iniutos ni Dakila Victorino. "Sabay na tayo, Paulo," aya ni Dakila. Sabay silang naglakad patungo sa hilera ng mga elevator. Nang bumukas ang pinto, laking gulat ni Paulo na halos puno na ito. "Dito ka lang," mariing bulong ni Dakila sabay hila sa kanya sa pinakasulok ng elevator. Dahil sa dami ng tao, napilitan si Paulo na tumalikod kay Dakila. Ang kanyang likuran ay direktang nakalapat sa katawan ng kanyang boss. 50 palapag ang kailangan nilang ibaba. Sa bawat paghinto, lalong sumisiksik ang mga tao. Sa ika-40 palapag, naramdaman ni Paulo ang isang matigas at pamilyar na umbok na nakadiin sa kanyang puwetan. Ang Hungarian sausage ni Dakila Victorino ay muling nagising. Dahan-dahang ikiniskis ni Dakila ang kanyang sandata sa likuran ni Paulo. Napailing nalag si Paulo, halos hindi lumalabas ang hininga sa tindi ng kaba. Sa halip na tumigil, lalong inilapit ni Dakila ang kanyang mukha sa likod ng leeg ni Paulo. Naramdaman ni Paulo ang mainit na hininga nito. Sa gitna ng siksikan, naubos na ang pagtitimpi ni Paulo. Dahan-dahang iginalaw ni Paulo ang kanyang mga kamay sa likuran. Hinawakan niya ng mahigpit ang tagiliran ni Dakila. Mula sa tagiliran, dahan-dahang gumapang ang kanang kamay ni Paulo pababa. Sinalat niya ang mga bola ni Dakila sa ilalim ng tela bago tuluyang nilaro ang dambuhalang sandata nito. Narinig ni Paulo ang pigil na pagbuntong hininga ni Dakila sa kanyang likuran. 25 floors to go, bulong ni Dakila na may halong panginginig. Naramdaman ni Dakila ang matinding init. Hindi na niya matiis ang sensasyon.
Unti-unti nang kumakawala ang kontrol sa kanyang katawan. Namumula na ang amo. Biglang bumalikwas si Dakila at hinawakan ang kamay ni Paulo para patigilin ito. Alam niyang kung hindi sila titigil, sasabog siya mismo sa loob ng manipis nitong slacks. Agad na itinigil ni Paulo ang kanyang ginagawa. Bago pa man bumukas ang pinto sa ground floor, mabilis nang natakpan at naayos ang ebidensya ng init ng amo. Pagbukas ng pinto, sabay silang lumakad palabas patungo sa lobby na tila mga pormal maehekutibo. Walang bakas ng kadakilaang halos nagpasabog sa katahimikan ng elevator. Lumipas ang mga buwan na ang tanging naging pundasyon ng ugnayan ni na Paulo at Dakila ay ang mga nakaw na sandali sa loob ng opisina. Sa bawat pag-aabot ng kape, sa bawat pag-aayos ng kurbata, at sa bawat sulyap sa ilalim ng mga lamesa, tila naging normal na sa kanila ang mamuhay sa gitna ng panganib. Ngunit may isang bagay na hindi nagbabago, ang paulit-ulit na paanyaya ni Dakila Victorino. Pumunta ka sa kondo ko mamaya, Paulo. Mag-uusap tayo. Nang walang istorbo, madalas na bulong ni Dakila, ang boses ay puno ng pangako ng kaligayahang alam ni Paulo na mahirap tanggihan. Pero laging may handang dahilan si Paulo. Marami pa po akong gagawin, sir. O kaya ay kailangan ko pong umuwi ng maaga, masama ang pakiramdam ko. Iniiwasan ni Paulo ang paanyayang iyon na tila ba ang executive condo ni Dakila ay isang malalim na bangin. Takot siya. Ayaw niyang tumawid sa isang linyang alam niyang wala ng balikan. Ang opisina ay isang safe zone para sa kanya. Dito, empleyado siya at boss si Dakila. Pero ang pagpunta sa kondo nito, ibang usapan na iyon. Ibig sabihin niyon, isinusuko na niya ang huling depensang mayroon siya. Isang gabi, habang nag-aayos sila ng gamit para sa isang business trip kinabukasan, hindi na nakapagpigil si Dakila. Bakit ba laging hindi, Paulo? Tanong ni Dakila. Ang boses ay wala ng halong biro. Ilang buwan na tayong ganito. Ano bang kinakatakutan mo? Na baka magustuhan mo ang pananatili doon? Napatigil si Paulo sa pag-aayos ng mga papeles. Hindi niya magawang tumingin ng direkto sa kanyang boss. Hindi pa handa ang kanyang puso sa pagpapapasok ng bagong tao, lalo na ang isang taong tulad ni Dakila na tila nasa kanya na ang lahat. Sa isip ni Paulo, laging may bumubulong. Pinapahalagahan ka ba niya talaga? O tinitignan ka lang niya bilang isang laruan, isang masarap na paraanan para sa kanyang mga init at pagnanasa? Ayaw ng binata na isuko ang kabuuan ng kanyang sarili sa isang pantasiya na hindi niya batid ang ending. Ang bawat halik at haplos ni Dakila ay parang isang panaginip na ayaw niyang gisingan. Pero takot siyang matulog ng tuluyan dahil alam niyang bawat panaginip ay may hangganan. Hindi niyo naiintindihan, sir. Mahinang sagot ni Paulo. Ipaunawa mo sa akin. Mariing sabi ni Dakila, dahan-dahang lumalapit sa kanya. Umiling si Paulo. Ang takot na nararamdaman niya ay nagmumula sa isang nakaraang pilit niyang tinatakasan. Isang sugat na iniwan ng isang taong nangako rin ng langit pero sa dulo ay itinapon lang siya ng magsawa na. Ayaw niyang maulit iyon. Ayaw niyang muling maging option lang sa buhay ng isang taong makapangyarihan. Sa isip ni Paulo, ang takot na nararamdaman niya ay nagmumula sa isang nakaraang pilit niyang tinatakasan, isang sugat na iniwan ng isang taong nangako rin ng langit pero sa dulo ay itinapon lang siya ng magsawa na. Ayaw niyang maulit iyon. Ayaw niyang muling maging option lang sa buhay ng isang taong makapangyarihan. Takot akong mawala ang sarili ko sa inyo, Dakila. Pag-aamin ni Paulo, ang boses ay bahagyang nanginginig. Dahil kapag ibinigay ko ang lahat at nagpasya kayong tapusin na ang larong ito, wala nang matitira sa akin. Tumitig si Dakila sa kanya. Bakas ang gulat sa mga mata nito. Sa unang pagkakataon,
Nakita ni Dakila na ang assistant na palaban ay may pusong marupok at puno ng peklat. Naiwan ang katahimikan sa pagitan nila, isang katahimikang mas mabigat pa sa anumang trabaho, habang ang anib ng nakaraan ni Paulo ay dahan-dahang gumagapang sa gitna ng kanilang kasalukuyan. Alas 11 na ng gabi. Ang taming liwanag sa loob ng malawak na opisina ng Bise-Presidente ay ang lampara sa lamesa ni Paulo at ang malamlam na ilaw mula sa mga gusali ng Makati sa labas ng bintana. Overtime, isang linggong walang tulog dahil sa paghahanda para sa grand launch ng South Project. Sa sobrang pagod, hindi na namalaya ni Paulo na unti-unti nang bumibigat ang kanyang mga pilikmata. Sa gitna ng pag-aayos ng mga spreadsheet, sumuko ang kanyang katawan. Nakasubsob ang kanyang ulo sa kanyang mga braso sa ibabaw ng lamesa, mahimbing na nakatulog sa gitna ng tambak na papeles. Lumabas si Dakila mula sa kanyang sariling silid, balak sanang yayain si Paulo na mag-break muna. Natigilan siya nang makita ang assistant. Isang malambot na ekspresyon ang dumaan sa mukha ni Dakila. Isang bagay na bihira niyang ipakita. Dahan-dahan siyang lumapit, kinuha ang kanyang sariling mini blanket mula sa sofa at maingat na ikinumot ito sa likod ni Paulo. "Masyado kang nagpapakapagod, Paulo," bulong niya bago lumabas para kumuha ng makakain sa pantry sa kabilang floor. Pagkalipas ng ilang minuto, bumalik si Dakila bitbit ang 2 tasa ng kape at ilang sandwich. Ngunit bago pa man siya makalapit sa desk ni Paulo, napatigil siya. Naririnig niya ang boses ni Paulo. Hindi ito gising, nananaginip ito, pero hindi ito masayang panaginip. Ang mukha ni Paulo ay namimilipit sa sakit, ang kanyang mga noo ay magkasalubong at nagsisimula ng mamuo ang pawis sa kanyang sentido. Huwag po," mahinang ungol ni Paulo. "Magiting, sir, huwag po." Natigilan si Dakila sa kinatatayuan. Ang pangalang narinig niya ay tila isang kuryenteng gumising sa bawat hibla ng kanyang pagkatao. "Aray, masakit." Patuloy ni Paulo, nagsisimula ng gumaralgal ang boses. "Tama na, please. Sir, magiting. Tama na." Nagsimulang umagos ang mga luha sa nakapikit na mga mata ni Paulo. Humihikbi siya sa kanyang pagtulog, tila muling nararanasan ang isang trauma na matagal nang ibinaon. Kling! Nabitawan ni Dakila ang hawak niyang kape. Tumapon ang mainit na likido sa carpet, kasabay ng pagbasag ng tasa. Dahil sa ingay, biglang napabalikwas si Paulo. Hinihingal siya, nanlalaki ang mga mata, at basang-basa ng luha ang pisngi. Sir? Dakila?" Pautal-utal na tanong ni Paulo, pilit na kumakawala sa bangungot. Ngunit hindi siya sinalubong ng pag-aalala. Ang bumungad sa kanya ay ang mukha ni Dakila na tila naging bato sa galit. Ang mga mata nito ay nag-aapoy, isang galit na hinaluan ng matinding sakit at pagtataksil. "Sino si Magiting, Paulo?" Mahina ngunit mariing tanong ni Dakila. Ang bawat salita ay tila may kasamang lason. "Sir, panaginip lang yun." "Sino si Magiting?" sigaw ni Dakila. Dahilan para mapatalon sa gulat si Paulo. "Si Kuya Magiting ba ang nasa panaginip mo? My elder brother?" Napaatras si Paulo, hindi makapagsalika. Ang pangalang Magiting ay ang pilat sa kanyang nakaraan na hinding-hindi niya gustong malaman ni Dakila. "Kaya ba ayaw mong pumunta sa konto ko? Kaya ba takot kang lumapit sa akin ng tuluyan?" Lumapit si Dakila. Marahas na hinawak ang mga balikat ni Paulo at pilit itong itiningala. "Were you fucking my brother, Paulo? Ginamit ka rin ba niya gaya ng paggamit ko sa iyo?" Hindi yan ang nangyari," iyak ni Paulo. "Answer me," muling sigaw ni Dakila.
Ang kanyang mga mata ay tila may apoy na kahit anong oras ay pwedeng makapanakit. Sa gitna ng dilim ng opisina, ang Hungarian sausage na dati ay simbolo ng sarap ay tila naging isang armas ng dominasyon at puot. Was he the one who touched you first? Was he the one who broke you? Nanginginig ang buong katawan ni Paulo. Hindi alam kung paano ipaliliwanag na ang Kuya Magiting na kapatid ni Dakila ay ang mismong halimaw na sumira ng kanyang buhay bago pa man sila magtagpo. Bumalik lahat ng mga alaalang pilit nitong binaon sa limot. Sa kabila ng pagtatrabaho sa mismong kumpanya kung saan nangyari ito, pilit niyang kinalimutan ang lahat dahil sa kabaitan ni Mr. Castañeda. Sobra ang panginginig niya, dahilan para sukuan siya ng kanyang mga tuhod at mapahandusay sa sahig. Nilamon si Paulo ng buong buo ng isang multong bumangon galing sa hukay. Naiwan ng silid sa isang nakakabinging katahimikan. Tila nilalamon ng dilim ang bawat alaala ng kanilang mga nakaw na sandali. Ang dating init ng pagnanasa ay napalitan ng nagyayelong pagduda. Sa sandaling ito, hindi na lang ang karir ni Paulo ang nakataya, kundi ang mismong kaluluwa niyang pilit niyang binubuo, na ngayon ay muling dunudurog ng galit ng lalaking sinimulan na niyang mahalin. Ano ang madilim na lihim na namamagitan kina Paulo at Magiting at bakit ito nagdulot ng matinding trauma sa binata? Mananaig ba ang selos at puot ni Dakila o magagawa niyang protektahan si Paulo mula sa sarili nitong anino? Ano ang mangyayari sa oras na mag-cruise ang landas ng magkapatid na Castañeda dahil sa iisang lalaki? Hanggang saan ang kayang isakripisyo ni Paulo para sa isang pag-ibig na nagsimula sa isang pagkakamali? Abangan ang susunod na kabanata ng kwentong ito. Maraming salamat!